O mga kababayan, kilala nyo pa ba itong kalbo? Yung friend. Boy, friend. Oh, lalaking kaibigan. Oh, kayo naman. Lalaking kaibigan ni Trililing mga kababayan na si Alejano. Oh, muling nagbalik mga kababayan at umahon sa inidoro. At anya, tatakbo daw siya sa kongreso dahil sa isang purpose mga kababayan. Kailangan daw niyang manalo na congressman para masampahan niya ng impeachment case si VP Inday Sara mga kababayan. Oh, sa ilalim ng party list ng Magdalo. Oh, kasama ni Trililing mga kababayan. Oh, si Trililing ando na sa Caloocan, nag-mayor. At ewan lang natin talaga ha kung ano ang totoong score ng dalawang ito mga kababayan na sinasabing magkaibigan, friend, at pareho silang boy mga kababayan So, mag-boyfriends. Oh, boyfriends. Oh. Dahil kahit saan sila magtungo mga kababayan, talagang magkadikit ang dalawang ito. Yum, yum, yum. Kumbaga, Brokeback Mountain. Oh. Pero magkaibigan silang dalawa ha. Sila lang talaga dalawa mga kababayan. Oh, iba kasi yung dalawa lang kayo magkaibigan na lalaki no, tapos lagi kayong magkasama. Para ang tingin sa'yo ng mga tao ano ba ito sila? Boy friends? Tingnan nyo ang sweet mga kababayan, may dala pang mga panyo ang dalawa. At iba po ang kanilang pagkakaibigan mga kababayan ha. Touchy pa mga kababayan. With all the touch mga kababayan. At may papunas-punas pa po ng panya. Tingnan nyo. Sino hindi mapagdududahan yan? With all that touchiness and papunas-punas po ng panya. At kilig na kilig ang mukha ni Trililing Gayon pa man mga kababayan, balik politika na po itong si Kalbong Alejano mga kababayan ng Magdalo para daw kung maluklok sa pwesto ay ipapa-impeach niya ang VP Inday Sara nyo. Panoorin niyo po ha, pero bago po yan mga kababayan, atin po munang pasalamatan itong napaka-generous natin na viewer na si Ohara3246. Nagbigay po sa atin mga kababayan ng super thanks, Dolyares. Salamat po madam. Nakaka-touch po ang inyong generosity. Narito po ang video mga kababayan. Magdalo Party List may file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte if it wins a seat in the House of Representatives. Kung mananalo kayo, ilang beses na nagtangkang tumakbo yung Magdalo hindi pa rin nanalo. During the second day of candidacy filing in Manila Hotel 10 City, Magdalo Party List first nominee Gary Alejano says there is a big possibility that he will file an impeachment complaint against the Vice President after... Hindi lang big possibility, parang in-assure talaga niya mga kababayan. Kasi sabi niya, kung wala talagang magsasampa ng impeachment, antayin niyo ako. Iluklok niyo akong mga dilaw, mga pula, mga anti-Duterte. Iluklok niyo ako dahil ako na mismo ang mag-file ng impeachment. Hindi ito nagkakalayo ng utak sa kanyang boyfriend mga kababayan na si Trililing mga kababayan dahil sabi ni Trililing, siya na daw mismo ang magsasampa ng impeachment. Outsider daw siya mga kababayan pero magsasampa daw siya. Pero hanggang ngayon, nasaan ang impeachment mo Trililing? He has observed constitutional violations done by Duterte. Alejano also says the Magdalo Party List would let the other members of the House file an impeachment rap against Duterte first. Kung meron naman ibang miyembro ng Kongreso na magpa-file ng impeachment. Wala pa! Bilisan mo, baka maunahan ka. Tingnan nyo si tingnan nyo mukha, Kumusta na pala yung boyfriend mo? Friend ha? Hindi yun, nobyo ha, boyfriend. Natin silang hayaan. Pero kung kinakailangan at tawag ng panahon, at tawag na tao, atapang at tao, ito mga kababayan, mga atapang at tao, kasama ni Trillanes, atapang at tao na naging sundalo na parang hindi dumaan sa gera. Ang kikinis mga kababayan, walang force. Dahil ang sabi, si Trililing ha, hindi dumaan sa gera dahil sa opisina lang lagi. Ewan lang natin ito si Alejano. Na magpa-file at wala nang ibang magpa-file gaya nung nakaraang administration. Gaya ng nakaraang administrasyon ni Digong mga kababayan, sinampahan niya ng impeachment na wala rin nangyari. Basura! Tatayuan po na ang Magdalo po yan. Tindig Pilipinas! Kumusta na pala yung Tindig Pilipinas nyo, Magdalo na Alejano? Tindig Pilipinas na nakaratay na mga kababayan. Isang araw lang, patay agad ang kanilang grupo.
balikan ko lamang yung impeachment kung saan banalo po ang Magdalo. Is that your priority agenda or first agenda on the Congress sakaling makabalik ko kayo? Kami ho, bilang party list, tumitingin ho kami sa aming legislative agenda. Pareho sila ng boses si Trililing, mga kababayan, no? Kaya pala magka-friend sila eh. Ang pangunahin talagang dahilan kung bakit kami nandito ay ang kapakanan ng ating kasundaluhan at kapulisan. Yun po ang ating pangunahing agenda. Baka nakakalimutan mo, Alejandro, nga, nagtaksil kayo sa bayan minsan. Kayo ni Trililing. Nagkudita kayo, mga ungas. Pasalamat nga kayo ni Trillanes, at nabigyan kayo ng amnesty ni Panot, na kagaya mo, Panot rin. Kaya nga mga kababayan, lahat ng mga kaaway ni Panot, inaaway rin nila. At kung meron naman hong ibang miyembro ng Kongreso na magpa-file ng impeachment, ay pwede ho natin silang hayaan. Pero kung... Talaga! Dahil, umaasa kang mananalo ka. Paano na pala yung sabi ni Tonyo na siya na mismo ang magpa-file? Kahit pa'y outsider siya. Nasaan na? Kung gusto mo talagang mag-file, Alejandro, ngayon na. Huwag mo nang patagalin. Kahit sino po daw mga kababayan pwede mag-file doon sa Congress ng impeachment. Kinakailangan at tawag ng panahon. At tawag ng panahon. At wala nang ibang magpa-file. Gaya nung nakaraang administration, tatayuan po na ang Magdalo po yan. Tumayo ng isang araw at humiga ng buong the rest of the time. Wala ring nangyari. Dwight Rappler. Si Alejandro parang butiki na ganyan ang dila ba? Nyak. Ang mukha na ungas, Good morning, sir. Uy, Alejandro, nakalimutan mo maglagay ng pampapula sa labi. Ang laspag-laspag mo na. Rappler. Magdalo po isa sa mga party. Nyam-nyam na naman. Ilang beses ding luklok sa Kongreso pero natalo. Talo! Wag mo nang, ang harsh mo naman, Rappler. Pinaalala nyo pa na talo. For the second time, in advance, sabihin mo na, Rappler. At matatalo na naman. 22 elections. Why do you think lost? And what are you doing different this time in order to win? Especially given na, I think this is a crucial moment for you dahil kapag natalo kayo for... Dahil ganado itong mga anti-Duterte ngayon, mga kababayan, dahil kakampi na nila ang presidente, si Ngagnag. Sa makatuwid, mga kababayan, yung self-proclaimed drug lord si Kerwin Espinosa, grabe, tumakbo na. Nakalaya na kasi yung mga kababayan tatakbo ng mayor sa Albuera, Leyte na distrito ni Tambaloslos. Ganito din itong si Magdalolo, mga kababayan, na si Alejandro. Ganadong-ganado dahil si Ngagnag ang presidente. May risk kayo of getting delisted in 2020? Salamat po sa tanong, alam niyo po, ang lalo na ngayon sa sistema ng party list without offense to the other party list, ay talagang masikip ang laban. Sana nga wala ng party list dahil dyan nakakapasok ang mga kakaliwang grupo, mga kababayan, mga grupo ng rebelde. Hindi lang Makabayan Black, ha? Pati yung party list ni Paduano, yung si Boy Contempt. After yung sumuko sila, mga Alex Bungkayaw Brigade, mga kababayan, nagtayo ng party list, nagtayo ng grupo. Yung party list ni Paduano ngayon. Nanalo! Marami silang naoto, mga kababayan, na bumoto sa kanila. At andyan na sa Kongreso, naging congressman si Paduano, kung sino-sino pinapakontempt na mga men in uniform. Dating Alex Bungkayaw Brigade, hitman daw ng CPP, NPA, NDF yan, ha? Yang Alex Bungkayaw Brigade. Nakapasok na dyan sa Kongreso. Tingnan ho natin Ito, mga Los Comanda, mga sundalo dahil nagkudita. Papasok din sa Kongreso, mga animal na yan, mga party list dyan, mga kababayan. Party list ay isang representante ng marginalized sector sa marginalized. Tapos, yung marginalized, alam nyo, mga kababayan, most of the time, yung mga mahihirap yan. Mahihirap ba yung mga taong iyan na umupo bilang party list? Yung si Mix Nograles, may PBA party list, marginalized ba yan? Ay parang nabaligtad ho dahil lahat na ng mga party list dyan, mga kababayan, ginagamit ang mahihirap. At talagang mga representante dyan, mga politicians din na gahaman sa kapangyarihan. Sa party list. No? So challenge talaga sa amin. So pag ang tanong kung bakit kami ay natalo, ay kailangan pa bang i-memorize yan? Maraming factors po. Of course, may kaput. Wala nang tiwala sa mga tao. At that time, inaamin po namin yan. Pero malaking Inidoro ang pag-demonize sa amin before the public. Ay, hindi na kailangan i-demonize dahil demonyo na kayo, matagal na. At alam ho natin na hindi natin-check ang fake news. Kalbo! Fake news yan.
Fake news ba yung nagkudita kayo? Fake news ba yung wala na kayong ginawa kundi manira? Oh. Demonize ba yan? Matagal na kayong demonyo. Ano masasabi nyo dito mga kababayan na ang demonyo, nagbabalik ang demonyo mga kababayan para sampahan ng impeachment sa VP Sara Duterte? Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.